Dito natin testingin yung Honda ADV tsaka Aerox. Testingin lang natin yung arangkada nila. 3, 2, 1, go! Alam niyo na yung content natin ngayon. Aerox and ADV. Ito na yung isa sa mga request nyo, yung i-compare natin or yung mga differences ni Honda ADV at Yamaha Aerox. Simulan na natin i-compare yung dalawa, Aerox at ADV. So una-una sa price, si Honda ADV 149 SRP, si Aerox naman 104,400. Itong Aerox na to, ito lang yung standard. Ang may-ari pala nito yung pinsan ko, si Julius Moreno. Shoutout sa iyo at pinagbigyan mo akong reviewin to kasama yung motor mo at si Mr. Gray. Then as you can see sa looks, si Yamaha Aerox is talagang racing type siya. Kung titignan mo, medyo agresibo siya, kaya talagang pang racing. Si ADV naman, maskuladong futuristic yung dating, di ba? Ito kasi, kung gusto mo na racing mode yung riding mode mo, si Aerox ka. Pero kung gusto mo na touring mode, kung gusto mo mag rough road, si ADV ka naman. Dito naman tayo sa lever. Si Yamaha Aerox, meron siyang handbrake. Ayan. Pero typical naman yung design ng lever niya, yung brake lever. Dito naman kay ADV, so typical lang din ng Honda, pero wala siyang handbrake na katulad nung kay Yamaha Aerox. Itong Aerox na to, hindi pala to yung S version so ito lang yung basic, yung normal na Aerox. Hindi rin siya ABS. Okay? So dito sa ngayon, ito lang muna yung available natin na Aerox. Dito lang muna natin siya i-compare. So pag nagkaroon tayo sa future ng Yamaha Aerox S, doon natin siya i-compare kasi medyo magka-level sila eh. Okay ba yan? Si Yamaha Aerox Blue Core. Dito naman kay Aerox, maganda yung handle grip nya, makapit naman. Electric start, wala siyang idling stop na katulad nung kay Honda ADV. So typical, pero quality naman yung pagkakagawa ni Yamaha dito. Kay ADV naman, meron siyang idling stop na wala dun kay Aerox. Si ADV meron ding built-in na hazard na wala rin kay Aerox. Electric start. Si Aerox at ADV naman, same silang wala ng electric start motor. So tahimik silang may start. Ayan. Same kay ADV. Ayan. Yun yung kaganda naman dito sa dalawang motor na to. Napakatahimik nilang mag-start. Wala nang maririnig na ganon. Wala, dahil wala silang electric start motor. Ayan o. Horn. Flasher. Or high beam, low beam. Signal light.
Sa signal light naman, ito lang yung pangit kay Honda ADV, naka-usli siya. Ayan o, usli-usli. Yan. Pro siya sa laro ng bata, yung sinasabitan. Yung winker niya or yung signal light niya. Ganito naman sa likod. Ayan. Pero maganda naman yung quality ng pagkakagawa kay Honda ADV. Ito naman yung kay Yamaha Aerox. Ayan. Maganda rin naman yung pagkakagawa, pero hindi lang kasing tibay nung kay Honda ADV. Ayan o. Medyo mas solid din yung quality compare dito kay Yamaha Aerox. Then same sila na merong plate light. Ganon din kay Honda ADV. Then si Honda ADV, naked yung handlebar niya. Hindi katulad si Aerox, meron siyang fairings na nandun na din yung panel gauge. So ayan. Ito pala, wag nyo nang pansinin, dinagdag na lang yan. Accessory na lang yan na dinagdag ng pinsan ko. Kay Honda ADV naman, aftermarket na to. Ito na yung nabibili na tinatawag na R25 or Nemo side mirror. Si ADV meron siyang adjustable windscreen. So ayan, na-adjust siya kahit meron siyang R25 side mirror. So yung mga hindi nakapanood nung video kung paano i-install to, so tignan nyo na lang sa link na to. Okay. Si Yamaha Aerox wala siyang windscreen, pero meron siya nito. Ito ata yung parang pinaka windscreen niya naman. Itong Aerox na to is disusi pa siya, hindi katulad ni Honda ADV, meron na siyang Honda Smart Key, so keyless na siya. So dito muna tayo kay Aerox. Okay, Aerox meron siyang lock, meron siyang safety lock dito. Ayan, mostly alam naman ng marami na to. So kung bubuksan nyo yung fuel, itapat nyo lang sa open tong susi, itong ignition key nya. Sa open nyo yung fuel tank. Ayan, pwede na kayo magpagas. So sa gas tank capacity, indicate ko na lang sa screen. Ayan. Then ganun din sa seat. Pag i-open yung seat, pindutin nyo lang to. Ayun. Di ba? Kay ADV naman, pag i-open nyo naman yung fuel nya, so on nyo muna. Ayan. Tapat nyo lang to. Select nyo lang yan. Ipupush nyo muna. Then pag umilaw siya ng blue, turn nyo sa seat. Ayan. Saka nyo siya pindutin. Fuel. Ang fuel tank capacity ni Honda ADV is 8 liters. Ito accessories na lang to, yung gas pad accessories. Gas tank pad, yan. Then ganun din, kung yung seat compartment naman, itapat nyo lang yan dyan. Pindutin nyo lang yung seat. Ayun. So ayan siya. Dito naman sa seat ni Aerox, para mas maganda yung kapit nito kumpara dito kay Honda ADV. Kasi si Honda ADV, ito yung ayaw ko dito at saka ng kuya ko rin. Ayun o, umi-slide siya dahil dun sa plastic. Makapit naman yung fabric niya, kaso gumaganon siya. Ayan. Pero maganda yung pagkakadesign naman ng seat ng Honda ADV. Ganon din naman kay Aerox, yung stock niya okay din naman, malambot. Maganda yung fabric niya. Medyo makapit, hindi ka yung feeling mo dudulas pag namareno ka. Si ADV naman meron siyang emergency key na pag nawala mo yung susi or yung tinatawag na Honda Smart Key, mabubuksan nyo pa rin yung seat compartment.
Kay Aerox naman, di ko lang sure kung may paraan sa ganun. Paano kung mawala mo nga naman tong susi, mabubuksan mo pa kaya tong compartment, seat compartment ng Aerox. Dito naman tayo sa digital panel gauge ng Honda ADV. Ayan. So meron siyang mga indicator dito si Honda ADV. Makikita nyo dito yung ABS, yung idling stop, yung check engine, yung temperature, yung keyless logo. Ito, ayan yung keyless logo. Then itong high beam indicator, battery. Then dito naman magre-reflect yung signal light, left and right. So left and right. Ayan. So dito kay Honda ADV, so medyo madilim Ayan. So dito kay Honda ADV makikita fuel indicator, kung gaano pa karami yung laman mo sa tangke, average fuel consumption. Ayan, so nakikita nyo 43.3 km per liter. Then RPM, meron siyang date and time. Meron din siyang oil change indicator, trip A, trip B, odometer, then yung speedometer. Then pag sinelect mo tong cell, meron siyang voltmeter. Itong set, ito naman ginagamit sa pag-set ng mga time, date. So gagawa ko ng separate video regarding dito sa pag-operate ng digital panel ni Honda ADV. So dito naman tayo sa kabila kay Yamaha Aerox. So medyo madilim, nilagyan ng pinsan ko ng ano tawag dito, may design cross. So tingnan lang natin. So on ko. Ayan. Hindi kita. So picturean ko na lang mamayang gabi. So ang maganda dito, si Yamaha Aerox, meron siyang odometer. Ayan, kung makikita nyo, bagong bago lang, kabibili lang, 274 pa lang yung tinakbo. Fuel tank capacity. Meron din siyang time. Meron siyang RPM, speedometer, then indicator, temperature, check engine, high beam. Ayan. Si ADV, dalawa yung disc brake, yung fluid tank niya, brake fluid tank. Si Aerox naman, isa lang. Kasi brake drum yung likod, so kaya wala siya. Si Yamaha Aerox naman, meron din siyang compartment. Ayan. Pero di lang ganun kalaki. Pero ang maganda dito, may built-in din siya na power outlet. So ayan, pwede ka mag-charge ng phone, pero hindi lang ganun kalakihan yung space. Ayan. So ayan, kaya mga basahan lang yung nakalagay. Sa headlight naman, LED na yung headlight niya. Pero bulb yung park light ni Yamaha Aerox. Ganun din dito sa signal light. Unlike kay Honda ADV, full LED light. Mapa-signal light, headlight, tail light. LED na ba to? Pa-comment naman sa baba kung LED na tong tail light ng Yamaha Aerox. Di ko kasi alam pero mukha siyang LED. Mukha siyang LED. Unlike dito kay ADV,
Ayan, LED siya. Then umiilaw lang to pag nagpipreno ka itong dalawang gilid. Dito naman tayo sa front suspension. Si Honda ADB, may design yung suspension niya. Itong telescopic. Unlike kay Yamaha Aerox standard. So ayan, plain lang siya na natatakpan ng front fender. Unlike kay Honda ADV, medyo hanggang dito lang, hindi niya tinakpan yung telescopic. So yun yung maganda din dito kay Honda ADV. Sa size naman ng gulong ng Honda ADV, 110 by 80, size 14 yung radius niya. Kay Yamaha Aerox naman, 110 by 80, size 14 din. So same lang sila. Pero si Aerox hindi ABS. Itong variant na to hindi ABS. Ayan. So single piston brake caliper. Si Aerox, yung location ng disc brake niya nandito sa may kanan. Si Honda ADB naman nandun sa may kaliwa. Pero yung disc brake niya may design wavy. Ayan. Medyo kinakalawang na yun, no? Sa ADB naman, Nissin dual piston caliper. At ABS na siya. Si Aerox, brake drum pa siya, hindi pa siya disc brake. Then yung size ng mugs niya sa likod or size ng gulong, 140 by 70, size 14. Ayan. So kay Honda ADB naman, 130. Kay Honda ADV, 130 by 70, size 13. So mas maliit yung gulong ni Honda ADB sa likod compare sa harap, kasi yung size nung tire or gulong ni Honda ADB sa harap is size 14. So magkaiba siya. Then si Honda ADB, disc brake yung likod, single piston caliper, pero hindi siya ABS. Pero rin ito ay built-in ng CBS or combi brake system, na pag left brake mo, magkakaroon siya ng konting contribution sa front brakes. So para malaman nyo rin na talagang may CBS din siya na built-in, si Honda ADV. So ito po siya. Equipped na siya ng combi brake system. Ayan, nasa manual po siya. Yung ADB na to, si Honda pala, ang distribution niya ng Honda ADB same sa Indonesia at Philippines. So pareho pala siya. Then dito naman sa rear fender, ayan, may design yung rear fender ni, mas may forma yung design ng rear fender ni Honda ADB, kasama yung winker niya or signal light niya. Ganon din naman kay Yamaha Aerox, maganda rin yung pagkakadesign. Sa footboard naman, ayan, medyo malawak yung magagalawan ng paa mo. Then meron siyang dito, meron siyang ganito yung footboard. Medyo makaka-relax ka habang tumatakbo. Ganon din naman dito kay Yamaha Aerox, malawak yung footboard. Malawak yung footboard niya. So depende sa iyo kung saan ka mas komportable, dito, dito. Pero nga pala, ito palang kinabit ng pinsan ko, hindi ito stock Pinakabit niya na lang to kasi yung stock ng nakalagay dito is rubber. Same nito ng sa Honda ADB. So sa footrest, quality.
Same sila, pero mas may design lang si ADV. Mas marami lang design yung footrest nya. So ito. Sa seat height ng Honda ADV, 5'4" pala ako. Para ito yung reference sa patang. Ayan. 5'4" ako. Medyo nakatingkit ako ng konti. Napatara ko naman yun sa Aerox. Kay Aerox naman yung seat height ko. Or yung para may reference kayo sa seat height. 5'4" ulit ako. So mas mababa siya compare kay Honda ADV. Isa pa, mas mahirap i-center stand si Yamaha Aerox compare kay Honda ADV. Yan, sobrang basic niya lang i-center stand ni Honda ADV compare kay Yamaha Aerox. Sa muffler naman or sa tambucho, ayan, may design na akmang-akma sa kabuang design ni Honda ADV. Ganon din naman si Yamaha Aerox, maganda rin naman yung stock niya, plain black nga lang. Pareho silang walang kickstart or wala silang kickstarter, si Yamaha Aerox. Ganon din kay Honda ADV, pero meron silang voltmeter. Yung engine pala na to same lang sa Honda PCX, pero yung setup kasi ng CVT nito mas mabigat lang yung flyball ni talaga ni Honda ADV, naka 20 grams straight. Not sure kay PCX kung naka 15 or 17 straight sila, di ko lang sure kung alin doon, pero pa-comment na lang sa baba kung sino nakakaalam. Sa transmission, same sila CVT or continuous variable transmission. Same sila ni Honda ADV at saka ni Yamaha Aerox. Then ito, meron siyang airbox. Ito naman yung airbox ni Honda ADV, Enhanced Smart Power. Sa Aerox naman, VVA, Variable Valve Actuation. Then si Honda ADV, may side stand or side stand kill switch. Ayan. Ganon din kay Yamaha Aerox. So meron sila niyan. Good thing na ginawa ng safety features ng Honda at Yamaha yung mga scooter nila para iwas aksidente sa mga pag nakakalimutan nakababa yung side stand. Alam niyo na. Ito naman kay Honda ADV, isa sa nagpaganda isa sa nagpamahal itong Showa shock nila na common din yun na makikita sa big bikes ng Honda. Magandang brand to itong Showa. Then ito naman sa Aerox, ito yung stock na rear suspension nila. So okay din naman, maganda, malambot siya kahit may angkas ka. Seat compartment naman tayo. Ayan. Si Honda ADV meron siyang ganito. May kasama na siyang rubber na pwede ka maglagay ng mga something na anik-anik or ayan, mga rehistro pwede mo ilagay dyan. Then may lagayan din siya ng tools.
Ito, ang kasya nga palang helmet lang dito is yung half face helmet lang, hindi kasya yung full face. Then dito nakalagay naman yung battery. Ayan, tsaka yung mga fuses nya. Fuse, ayan. Then itong blue na to, sa mga di nakakaalam, may paraan dito para mabuksan nyo yung Honda ADB gamit yung tinatawag na ID tag at saka ito. So ilalagay ko dito yung link ng video paano gawin yon. So paano gamitin to. Na pag nawala yung Honda Smart Key nyo, mapapaandar nyo pa rin yung Honda ADB nyo basta meron kayong emergency key, ID tag at saka yung coupler na ikakabit natin dito. So ayan, panoorin nyo na lang yung link sa taas. Dito naman kay Yamaha Aerox, kasya ba isang helmet dito? Dito ata nakalagay yung battery niya eh. So ito, hindi ko alam kung kasama to sa pagkabili niya. Dito, hindi ko lang sure kung kasya yung full face helmet ah. So yung helmet ko kasi nandun sa kabilang bahay, di ko matetesting sa ngayon. I-indicate ko na lang dito sa video kung ano yung kasya na helmet dito. Ito pala makikita yung tire pressure na guide nyo. Then dito, ayun, yung chassis numbers na nandito. Sa laki, mas marami lang mailalagay na gamit dito si Honda ADB compare dito kay Yamaha Aerox. Pero ang maganda dito kay Aerox, mas malalim lang yung lagayan niya compare dito kay Honda ADB na ang kasya lang is half face helmet. And then si Aerox, meron siyang ito, helmet hook. Ayan. Si Honda ADB isa lang, may helmet hook siya. Si Yamaha Aerox, wala siyang built-in spring. Ayan. Si Honda ADB naman, meron siyang built-in spring. Ayan. Hindi siya babagsak basta-basta. Dito naman sa engine niya, 155cc, liquid cooled. Then dito naman kay Honda ADB 150cc, same din, liquid cooled. Meron siyang coolant tank. Ayan, dito makikita. Ayan. So tignan natin yung kay Yamaha Aerox. So ganun din yung kay Aerox nandito banda. Ayan o. Kita ba sa video? Ayun, kita nyo yung tank. Ayun o, kita nyo yung tank. Yun yung coolant nya. So same lang din sila ni ADB. Meron silang coolant tank. Meron din sila radiator. Ito. Then yung engine oil capacity, si Honda ADB 800 ml ang kasya sa kanya. Okay, Yamaha Aerox is 900 ml yung kasya na engine oil. Ngayon, tetestingin natin yung torque nila. Hindi ko nababanggitin sa inyo yung mga number ng torque. Ipapakita ko na lang sa inyo actual. Kung sino mas malakas yung hatak sa kanila. Ikarera natin siya na maiksi lang, mga 300 meters, kung sino yung mas mabilis yung arangkada. So dito natin tetestingin yung Honda ADB tsaka Aerox. Testingin lang natin yung arangkada nila. Okay, dito natin tetestingin, kaso may tao pa dun sa may bago lang dumating dun sa may outpost. So maiksi lang yan, 300 meters. Testingin lang natin yung arangkada ni ADB tsaka Aerox. So testingin natin. May tao pa eh. 3, 2, 1, go! Tayo.
lamang talaga si Aerox sa arangkada. Ito pa ulit. Yes po. Boyzone. Boyzone TV. Meron tayong mga kamersa dito. 3, 2, 1, go! Talaga. Bilis talaga, Aerox. Kaya. Ito yung kapatid. Sa kanya yung NMAX. Bali, nakuhaan ko ngayon para matesting natin yung torque ng Honda ADV tsaka Aerox. Okay. 3, 2, 1, go! Iba talaga. Mercha. Iba talaga to. Mapipil mo talaga si Aerox yung sa ano, no? Sa arangkada. Sige, testing. 3, 2, 1, go! Iwan talaga. Iwan talaga si ADV. Lakas ni Yamaha Aerox no? Stock lang yan Di bale kasi si Aerox naman is 4 valve, si ADV naman is 2 valve. Pero sa fuel consumption, mas matipid naman talaga si Honda ADV. Nagko-consume lang siya ng 43 km per liter. Si Aerox naman nasa 35 to 37. Pero depende pa rin yun sa riding habit ng rider. So ayun, at least napanood nyo, nakita nyo kung sino yung mas malakas talaga sa arangkada. Which is given naman talaga dito kay Aerox yung tulin talaga. Talagang wala akong masabi. Na-experience namin yun, na-experience nyo rin, napanood nyo. So yun lang, salamat. So nakita nyo na, diba? Iba talaga yung bilis ni Yamaha Aerox compare kay Honda ADV. Pero ang maganda naman kay Honda ADV sa rough road, kahit rough road siya, stabilize pa rin si Honda ADV. Overall, talagang pareho naman silang maganda, si Aerox at saka si Honda ADV. Ngayon, depende na lang sa taste nyo kung sino yung gusto nyo. Kaya kung may natutunan kayo sa video na to, please give me a thumbs up. Click mo na rin yung subscribe at i-click mo na rin yung notification bell at all para ma-notify ka sa mga upcoming videos natin. So shoutout ulit tayo kay Julius Moreno sa nagperam sa akin, yung pinsan ko. Then kay Jason ng Blood, kay Christian Pontamilla, kay Darko 1234 yung nag-request ng video na to na i-compare or yung differences netong Honda ADV at Aerox. Maraming salamat sa suporta nyo.